Patuloy po natin natutuklasin ang katangian po ng Diyos, hindi ng kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan, kadakilaan ng Diyos sa pamagitan po ng ating pag-aaral ng mga tao na kanyang ginamit para po sa kanyang dakilang layunin. Okay po. Muli po, isang magandang umaga po sa lahat. Yan. At naniniwala po ba kayo na that God positions His people with purpose, courage, and divine assignment? Na ipinuwesto ng Diyos ang kanyang mga lingkod ng may layunin. Ibig sabihin, hindi aksidente na ikaw ay nasa lugar mo ngayon. Hindi aksidente na ikaw ay nasa isang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Hindi random ang trabaho mo, hindi random ang pamilya, mga kaibigan o ang church mo na kinaaniban mo ngayon. At lalo hindi rin random ang ministry at o mga pagsubok na iyong pinagdadaanan sa iyong buhay sa kasalukuyan. Na may ginagawa ang Diyos na mas malaki kaysa nakikita. At hindi ka lamang inilagay ng Diyos sa tamang lugar, kundi inilagay ka niya roon para sa isang banal na layunin. May pinapagawa siya sa bawat isa sa atin at maaaring may taong dapat tayong tulungan, may katotohanan tayong dapat ipagtanggol o ipahayag, may pamilya o ministry or activity na tayong dapat paglingkuran o may kaluluwa na dapat maabot. So naniniwala po ba kayo sa mga sinabi ko pong iyon? Na ang lahat nangyayari sa ating mga buhay ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. At sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, ay kilalanin po natin ang isang tao na ginamit ng Diyos sa isang dakilang layunin, si Reyna Esther. Yan po. So ang ating pong pag-aaralan ngayon, kikilalanin ay si Queen Esther. Purpose in the palace. Sinanihan ko po kayo na tumayo at saglit po tayong manalangin. Okay. Let's pray. Ama naming banal, Diyos na dakila sa lahat, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. At hindi, Panginoon, kami ay tumutulog sa inyong banal na trono na sa aming pagpapatuloy sa aming panambahan kung saan kami ay mag-aaral ng inyong mga salita ay gabayan kami ng banal na Espiritu upang ito ay patuloy namin na maunawaan at hindi maisabuhay, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat po at patuloy niyo kaming tulungan. Ako po lalo, Panginoon, tulungan niyo ako na maipahayag na mabuti at maayos at naayon sa inyong kalooban ang inyong mga salita. Muli, Panginoon, pinagkakatiwala ko po, Panginoon, ang aming pong gagawin na ito at muli binabalik namin sa inyo ang pinakamatas na kapurihan pa sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. E pa, maaari na po tayong maupo. So, ang ating pong pag-aaralan po at ang kikilalanin ay si Reyna Esther. So, meron po akong 3 puntos po na kung saan nais ko pong ibahagi ngayong umaga. Kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay ni Esther. At kung paano po natupad ang kanyang layunin sa buhay po ni Reyna Esther. Ngunit bago po yan ay magkaroon muna po tayo ng konting summary ng libro po ng Esther. So, ang Esther po ay binubuo ng 10 kabanata. So ito po ang kwento po ni Esther ay nangyari po no ang mga Israelita ay nasa exile po at sila po ay nasa naninirahan o karamihan sa mga Israelita ay naninirahan sa kaharian ng Persia at ang hari po dito ay si King Xerxes. Okay po? So sa chapter 1 po, so dito, mababasa po natin sa chapter 1, ang nag-umpisa ang kwento sa pagpapatay kay Reyna Vashti. So siya po yung reyna bago po maging reyna si Esther. So ganito po yung nangyari. Mababasa po natin dito na si Haring Xerxes ng Persia ay nagdaos ng isang engranding handaan. So dito po sa handaang ito ay pinagmamayabang niya po ang kanyang kaharian, ang kanyang kayamanan.
At gayon din, gusto niya na ipagmayabang si Reyna Esther at yung kanyang napakagandang korona. Kaya ang sabi po, kaya inutusan ni Haring Xerxes na ipatawag si Reyna Vashti para po makita ng kanyang mga bisita kung gaano kaganda ang kanyang reyna at lalo yung kanyang korona. Ngunit, tumanggi po si Reyna Vashti na humarap sa hari. At dahil po dito, para po hindi magkaroon ng kaguluhan sa sambayanan na pumalat ang balita na ang reyna ay tinanggihan ng utos ng hari. Kasi maaari po itong dulot ng kaguluhan na ang mga asawang babae ay hindi na respetuhin ang kanilang mga asawang lalaki. Kaya ipinayo ng mga tagapayo ni Haring Xerxes na palitan si Reyna Vashti. So yan nga po. At sa pagtatapos ng chapter 1, tinanggal po si Reyna Vashti. At sa chapter 2, doon na po natin makibabasa o na-introduce si Reyna Esther. At dito po, siya po ay napiling maging isang reyna. So sa chapter 2, sa pagpapatuloy po, ay naghanap ng bagong reyna si Haring Xerxes. At dito po, sa mababasa po natin sa verses 5 hanggang sa mga sumusunod na ipinakilala ang isang Hudyo na nakatira sa Susa na si Mordecai. At si Mordecai po ang siyang nagpalaki sa kanyang pinsan na si Esther. So si Esther ay isang ulilang Hudyo na pinalaki ni Mordecai ay napili bilang bagong reyna. At gayon din po, inilihim niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Hudyo ayon na din po sa utos ni Mordecai. At gayon din po, dito po na natin mababasa sa chapter 2 kung saan si Mordecai po ay sinagip niya ang buhay ng hari sapagkat nung habang siya ay nasa bulwagan ng palasyo, narinig niya po ang isang sabuatan kung saan balak ipapatay ang hari. So ito po yung naiwasan. So iniligtas po ni Mordecai ang buhay ng hari. So chapter 3 po, makikilala naman natin ang isang tauhan na nagngangalang Haman. So si Haman po ay isang lingkod ng hari na may mataas na posisyon. So itong si Haman po medyo mayabang. So meron pong kautusan doon na siyang gusto niya na ang lahat ng tao, pag siya ay nakikita, luluhod sa kanya. So yun po yung gusto ni Haman na mangyari. Pag dumadaan siya, luluhod ang mga tao sa kanya. Ngunit si Mordecai ay hindi po sumunod. Tumanggi po si Mordecai na lumuhod kay Haman sapagkat alam po ni Mordecai na ang pagluhod o ang pagsamba ay nararapat lamang po sa tunay na Diyos. At dahil po dito po nag-umpisa yung sabihin nating pagsubok, panganib, gulo, nakakaharapin ng mga Hudyo. Dahil po kay Haman. Dahil po si Haman, nung nalaman po ni Haman na si Mordecai ay isang Hudyo, nagplano si Haman na lipulin ang lahat ng Hudyo. So ginamit niya po yung kanyang kapangyarihan upang lumapit sa hari at ipag-utos. Sinabi niya, meron pong isang lipi na ayaw sumunod sa inyo. So yun yung mga salitang binitiwan niya sa hari. So isinumbong niya. Kasi ayaw nga lumuhod ng mga ni Mordecai sa kanya, dinamin niya lahat ng Hudyo. Kaya ang sabi ni Haman sa hari, may isang lipi po na ayaw sumunod sa inyong utos. At ang sabi naman ng hari, gawin mo kung anong gusto mo. Kaya binigay ng hari yung kanyang singsing kay Haman at si Haman naman po ay nagplano o gumawa ng utos na ipapakalat sa buong kaharian ng Persya na lilipulin ang lahat ng Hudyo sa takdang panahon o sa itinakda niyang araw. So sa chapter 4 po, dito po natin makikita yung pag-respond naman o ano yung naging tugon ni Mordecai at ni Esther. So nung nalaman ni Mordecai na ganun na po yung mangyayari, so siya po ay nagduksa
nagsuot po siya ng damit na pangluksa at naglagay ng abo sa kanyang ulo. At ngayon din nakita po ni Reyna Esther yung kalagayan ni Mordecai o yung kanyang kasuotan. Bakit niya ginagawa ito? Tapos nun po, nalaman na ni Reyna Esther kung bakit nga ba. Si Reyna, na lahat ng Hudyo ay papatayin, lilipulin. Kaya dito po sa chapter 4, mababasa po natin dito yung pinaka-main context po ng ating pag-aaralan mamaya. So dito, hinamon niya si Esther at sinabi, baka nga kaya ka nariyan para sa ganitong pagkakataon. At ngayon din po, nagpasya si Esther na harapin ang hari kahit peligroso. Kaya sinabi niya nga po doon sa verse, sa talata sa chapter 4, mamamatay ako kung mamamatay nga. At yun din sa chapter 5, so hinarap po ni Reyna Esther ang hari. So dito po kasi, sa Persia, pag hindi ka pinapatawag ng hari, hindi ka pwedeng pumunta sa kanya, hindi mo siya pwedeng dalawin. So maliban na lamang, kung ikaw ay paboran ng hari, sa paanong paraan? Kung ikaw ay dadalaw sa hari ng walang pasintabi at kanyang itinuro yung kanyang setro, sa iyo, ikaw ay pinapaboran ng hari. So, pumasok po si Esther sa paluwagan ng hari at siya naman po ay pinaboran ng hari. At dito po, nag-anyaya siya ng isang handaan para sa hari at kay Haman. So, yung unang imbitasyon po, so nagkaroon lamang po ng konting handaan, ngunit hindi pa po binanggit ni Reyna Esther yung kanyang pakay. So, dito, dahil nga po inimbitahan si Haman, so medyo tumaas na naman ang hangin. Tumaas na naman tong yabang ni Haman. Kaya siya, tuwang-tawa, itinataas niya ang kanyang sarili kasi siya lamang yung inimbitahan ng reyna para isa-isang handaan. Tapos nung siya po ay papunta doon sa palasyo, nakita niya po ulit si Mordecai. So, hindi po ulit sumamba o hindi ulit lumuhod si Mordecai sa kanyang harapan. Kaya lalo pong nag-init ang ulo ni Haman. Kaya po siya ay nagpagawa ng isang bitayan na para po kay Mordecai. Ganyan din po sa chapter 6, pinarangalan si Mordecai. So nakita po natin sa chapter 5, gusto ni Haman na siya ay patayin. Pero sa chapter 6, makikita po natin doon yung turn of events. Kasi di ba po, sa unang kabanata na binanggit doon na iniligtas ni Mordecai ang hari, ngunit hindi po siya naparangalan. So nung pinatawag o nung kinausap ng Haring Xerxes si Haman, tinanong niya, ano ba ang maaring gawin sa isang taong dapat parangalan ng hari? So ito namang si Haman assuming. Kasi nga masyado siyang yabang na yabang sa kanyang sarili. Masyado niyang itinataas ang kanyang sarili. Kaya akala niya, yung pagpaparangal na gagawin ay para sa kanya. Kaya ang sabi ni Haman sa hari, kunin niyo po ang inyong kasuotan at ang inyong kabayo na inyong ginamit nung kayo ay koronahan bilang hari. At ito po ay ipasuot nyo doon sa taong pararangalan at ilibot sa buong bayan o sa buong kaharian at sabihin, ito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. So yan. At ngayon din, nalungkot si Haman, nagulat siya kasi hindi para sa kanya yon, para pala kay Mordecai. So para po kay Mordecai yung pagpaparangal. So ganun po ang nangyari. So si Haman na masyadong gustong-gustong patayin si Mordecai, siya yung nag-ikot kay Mordecai sa buong kaharian para isigaw na ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. So sa chapter 7 po, dito naman po natin mababasa. So pangalawang piging na po ito na kung saan nilantad na po ni Reyna Esther ang kasamaan ni Haman. So inihayag ni Esther ang kanyang katauhan bilang Hudyo. So sinabi niya sa hari na kung ako po ay inyong kinalulugdan,
Iligtas niyo po ako at ang aking lahi. Kami po ay nililipol na. So, hindi alam ng hari. Kaya, sino daw ba ang gumagawa o nagpagawa ng isang napakasamang planong ito? At doon, ibinunyag ni Reyna Esther ang balak ni Haman. At yun, umalis ang hari doon sa bulwagan sa kwarto ni Reyna Esther. At si Haman naman po ay nagmamakaawa kay Reyna Esther. At nung bumalik po si Haring Xerxes sa kwarto kung nasaan si Reyna Esther at si Haman, doon niya nakita na nagmamakaawa si Haman at nakadagan kay Reyna Esther. Kaya ang sabi ng hari, doon ay pinarusahan niya na si Haman. At nung nalaman niya po na siya ay may pinagawang bitayan para kay Mordecai, ipinag-utos ng hari na doon siya ipabitay. At ganoon nga po ang nangyari. So, yung bitayan na ginawa ni Haman para kay Mordecai ay siya po ang mismo ang gumamit. Ito ay nagamit para sa kanya. At sa chapter 8 po, dito po natin, isang bagong utos po ang pinatupad ng hari para sa mga Hudyo. Kasi hindi na po pwedeng baguhin yung unang utos. So ano po yung unang utos? Nalipulin yung mga Hudyo. Kaya po, ganito na lang ang ginawa. So gumawa ng bagong utos. Ang bagong utos ay nagbibigay daan sa mga Hudyo na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Again, then, dito din po sa chapter 8, mababasa po natin na itinaas ng posisyon si Mordecai. Siya na po ay naging pangalawa sa hari. At sa chapter 9 po, dito natin mababasa ang tagumpay ng mga Hudyo at Purim. So, nalupig ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at ipinagdiriwang nila ang Purim bilang alaala ng pagliligtas ng Diyos sa kanila. At sa chapter 10 po, dito po ay makikita po natin yung kadakilaan ni Mordecai. Si Mordecai po ay naging pangalawang pinuno ng kaharian at kinilala siya bilang taong naglilingkod para sa ikabubuti ng kaniyang bayan. So, short summary lamang po iyon. Kung ano po yung nangyari sa aklat ng Esther. At kung doon po, sana nakita po natin kung paano kumilos yung Panginoon, kung paano nagtagpi-tagpi ang lahat ng pagkakataon o nangyari sa buhay ni Esther para sa katagumpayan o pagliligtas sa lahi ng mga Hudyo. So may mga pagkakataon po sa ating mga buhay na may tatanong natin, Lord, bakit ako nandito? Bakit ako nakakaranas nito? Bakit sa akin pa? Ano ba ang purpose o layunin ko? Bakit layunin mo, bakit mo sa akin ito pinaparanas? So kadalasan naman po bilang tao, ganun tayo, may katanungan tayong ganun sa ating mga buhay. No, lalo na nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Lord, bakit ba? Sumusunod naman ako sa iyo. Pero bakit ganito? Bakit ganyan? So, hindi po natin maiiwasan na tayo po ay mapapatanong ng mga ganong. At ganyan din po kay Esther. Kung makikita po natin, kung matuloy po natin mauunawaan yung buhay ni Esther, inaharap niya din po yung ganong mga tanong. Si Esther po ay hindi niya inaasahang maging reyna. Ni hindi niya po hinangad ang trono. Ni hindi po siya lumaki sa karangyaan. Siya po ay isang ulila at kinupkop ng kanyang pinsang si Mordecai. Ngunit po, makikita natin na ang Diyos ay ginamit si Esther sa isang dakilang layunin para sa kanya. At sabi nga po sa Esther chapter 4 verse 14, anong malay mo, baka napunta ka riyan upang maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Esther was placed in the palace on a purpose, for a purpose, and with a purpose. So si Esther po ay napunta sa palasyo ng may layunin para sa layunin
at para sa layunin po ng Diyos. Sa unang puntos po, God places us where we are with divine purpose. Ang Diyos ay naglalagay sa atin kung saan tayo, o ang naglagay sa atin kung saan tayo naroroon ngayon, ayon sa kanyang banal na layunin. Kaya tinanong ko po kayo kanina, naniniwala ba kayo na may kadahilanan kung bakit kayo napunta sa lugar na ito? Naniniwala po ba kayo na ang kalooban ng Diyos ang siyang nangyari kung bakit tayo nagkakilala? Dito po, pinaalala ni Mordecai kay Esther na ang kanyang posisyon ay hindi aksidente. Bagamat hindi nabanggit po ang Diyos sa buong aklat ng Esther, makikita natin na evidently kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga tauhan o sa mga taong kanyang pinili ayon sa kanyang layunin. Kung mapapansin niyo po, never po, kahit isang beses po ay hindi nabanggit ang salitang Diyos, ang salitang Yahweh, ang salitang Panginoon doon sa aklat ng Esther. Pero magayon pa man din po, kitang-kita po natin kung paano kumilos ang Diyos sa pangyayari sa buhay ni Esther. Sabi po sa Esther chapter 4 verse 14, kapag ipinawalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka nga riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. At sabi po sa Gawa chapter 17 verse 26, mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo, itinakda niya sa simula't-simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nagtakda kung saan tayo naroroon, lahat ay may layunin upang lalo nating hanapin at makilala ang Diyos. Bago pa man maging reyna si Esther, ay inihanda na ng Diyos ang kanyang layunin na maisasakatuparan sa pamamagitan po ni Reyna Esther. Before the crown, there was brokenness. So sila po ay binihag ng Babylonia, naging sakop ng Persia, yung kanilang lahi. Sila po ay nanirahan sa dayuhang bansa. Before the palace, there was pain. Si Esther po ay lumaking walang mga magulang. So siya po ay pinalaki lamang po ng kanyang pinsan na nagsilbing kanyang ama. At gayon din po, before her promotion, there was preparedness. Hindi po aksidente na si Mordecai ang nagpalaki kay Esther. Sapagkat po si Mordecai ay isang taong may integridad sa Panginoon. Na kahit siya ay nasa dayuhang bansa, hindi niya po nakakalimutan yung kanyang Diyos, yung kanyang lahing pinagmulan. Hindi niya po nakalimutan kung sino po ang kanyang sinasamba at ang lahat po ng kanyang natutunan, lahat ng kanyang prinsipyong natutunan mula sa Panginoon ay kanya pong ibinigay kay Esther. So may preparedness po, o na-prepare po lahat. Naitakda po muna ang lahat sa buhay po ni Esther. So God uses our background, even our struggle, to prepare us for our purpose. So lahat po ng nangyayari po sa ating mga buhay ay ginagamit po ng Diyos para sa isang napakagandang layunin na kanyang itinakda para sa bawat isa sa atin. Sabi nga po sa Romans 8, chapter 28, for all things work together for good for those who love God and called according to His purpose. So makita natin na bilang mananampalataya, mahal mo ba ang Diyos? Ikaw ba ay tunay na sumasampalataya sa Diyos? Tinanggap mo ba ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung oo, may nakalaan o nandyan na po, nakahanda na po ang isang napakagandang layunin na ginawa para sa iyo ng Diyos. At lahat ng struggles, lahat ng pagsubok,
lahat ng magagandang nangyari sa buhay mo ay gagamitin ng Diyos para sa kanyang layunin. Number 2, God's purpose requires our courageous obedience. So kung nalaman na po natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, so ano yung kailangan? Our courageous obedience. Esther was positioned, but she was also called to act. So kailangan may gawin si Esther. So Esther chapter 4 verse 15 to 16, dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Sa 14, sabi po ni Mordecai kay Esther, anong malay mo, baka nga kaya ka nariyan ay para gamitin o maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. At alam po ni Reyna Esther, yung kanyang kaharapin pag kinausap niya po ang hari ng walang pasabi. Dahil ito po ay labag sa batas. Ngunit siya po ay matapang na humarap sa hari. At bago po yun, patuloy pa din yung kanyang pagpe-prepare. Tandaan po natin, sa ating bawat pagkilo, sa ating bawat pagsunod sa Diyos, mahalaga po na bilang mananampalataya ay patuloy natin na pine-prepare ang ating mga sarili sa ating gagawing paglilingkod sa Diyos. At sa sitwasyon po ni Esther, sila po ay nag-ayuno. Hindi sa atin, dito, bago po tayo kumilos, mahalaga po na prepared po tayo. Yung preparedness ng ating mga buhay para sa Diyos, para handa nating gawin yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay nangangailangan ng matapang na pagsunod. Kapag may layunin ang Diyos para sa atin, hindi sapat na alam lang natin ito. Kailangan natin itong sundin ng may tapang. Dahil ang kalooban ng Diyos ay madalas pong humahantong sa sitwasyon na lampas sa ating comfort zone. Uncomfortable na po tayo minsan. Pag tayo po ay sumusunod sa Diyos. Gayun din po, ito po ay lampas sa ating kalakasan, sa ating karunungan, at sa ating kontrol. Kaya ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali. Pero ito ang magdadala ng kanyang kapangyarihan at pagpapala. Halimbawa po, nakita ko po yung post ng CGYR nitong weekend, nitong nakaraang linggo. Na kung saan, 2 araw po silang nagbigay ng tracts sa Basi. So, noong time po namin, parang hindi po namin nagawa yon yung tracts giving. Pero ngayon po, papuri po sa Panginoon sa buhay ng mga kabataan na kanyang ginamit upang ibahagi yung mabuting balita ng kaligtasan sa mga estudyante na nag-aaral po sa Basi. At maaari po doon, sa mga kabataang ginamit ng Diyos para ibamahagi yung tracts, marami po sa kanila hindi komportable. Maaari po sa kanila yung natatakot, nahihiya na ipamahagi yung salita ng Diyos. Pero nakita po natin base po dun sa mga pictures na kanila pong ipinost sa Facebook page po ng CGY, nakita po natin yung katagumpayan ng Diyos doon sa gawain na yon. Bakit po? Kasi Diyos ang kumilos para sa kanyang layunin na ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga taga-Basi. Mangyayari po ba yung pagpapakalat ng mabuting balita ng kaligtasan kung natatakot o nahiya yung mga kabataan? Ganyan din po sa atin. Maaari nating isipin, kung natakot, nahiya, o hindi sumunod yung mananampalatayang nagbahagi sa atin ng mabuting balita ng kaligtasan, maaari ba tayo maligtas? Maaari, hindi natin masasabi. Di ba? At ganyan din po, tulad ni Reyna Esther,
Ang tawag ng Diyos sa kanya ay delikado at puno ng panganib. Ang pagharap niya sa hari ay maaari niyang ikamatay. Ngunit kahit sa kabila ng panganib, pinili niyang sumunod. Mas pinili niya ang tapang kaysa takot. At kung tayo po ay susunod sa utos ng Diyos para matupad yung kanyang layunin, may pangako ang Diyos. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh ng iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kasama mo ang Diyos. At yun din, sa sitwasyon po ni Reyna Esther, kasama niya ang Diyos. Bagamat nga, ulit ko, hindi natin nabasa yung ang Diyos. Di nabanggit ang Diyos sa kabuuan ng kwento ni Reyna Esther, pero ang Diyos ay nagmanifest sa kanyang buhay. Ang Diyos ay nasa kanya. Simula pa lamang po nung siya ay mapunta sa harem ng hari, nung sa kanyang pagpe-prepare, at siya ay napili maging reyna, hanggang sa sitwasyong ito, kasama niya ang Diyos. Hindi nawala ang Diyos. Ito ang paalala ng Diyos. Kung siya ang nag-utos, siya rin ang sasama. So encouragement po yun para sa ating mga lingkod niya. Na kung sinabi ng Diyos, nalalaman po natin na gusto ng Diyos na tayo ay maging kagamit-gamit para sa kanyang kaharian, sumunod po tayo kasi ang pangako ng Diyos ay kasama natin siya. Kasama po natin ang Diyos. At pangatlo, God moves powerfully when we walk in our purpose. God moves powerfully when we walk in our purpose. So when Esther stepped into her God-given role, everything changed. So nung si Reyna Esther ay sumunod sa kanyang, sa tungkulin na ibinigay sa kanya ng Diyos, nagbago po ang lahat. So sa Esther 7 po, mababasa po natin na doon ay muli ay in-expose niya, nilantad niya yung balak ni Haman. Na yung bitayan na ginawa ni Haman para kay Mordecai ay sa kanya nagamit. Yun sa Esther chapter 8, doon nakita po natin na nag-celebrate ang mga Hudyo. Sila po ay naligtas. Dahil kung mababasa din po natin doon, na bagamat may utos na lipunin ang mga Hudyo, may mga tao o kukunti lamang yung sumugod sa kanila sapagkat natatakot sila sa hari. Kasi di ba may bagong utos na may isang bagong utos na binigay ng hari para sa mga Hudyo na kung may lulusob sa kanila, sila po ay may kalayaan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Makapangyarihang kumikilos ang Diyos kapag tayo'y lumalakad sa kaniyang layunin. Tandaan po natin na ang Diyos, siya na po yung bahala sa atin. Ano po muna yung kailangan lang natin, di ba? We must work with God in our obedience with Him. In our obedience in Him. So, kailangan nating sumunod. At doon sa pagsunod po natin, bagamat ito po minsan ay nahihirapan tayo, hindi tayo komportable, magtiwala po tayo na yung kapangyarihan ng Diyos sa tulong at gabay po ng banal na Espiritu ang siyang tutulong sa atin upang maisakatuparan po natin yung inuutos sa atin ng Diyos. Kapag ang isang tao ay namumuhay ayon sa layunin na inilagay sa kanya ng Diyos, doon nagiging malinaw at kamangha-mangha ang pagkilos ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi basta-basta. Lumalabas ito sa buhay ng taong walang direksyon. Ang
Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi basta-basta lumalabas sa buhay ng taong walang direksyon, kundi sa taong sumusunod sa tawag at misyon na ibinigay sa Kanya. Tingnan po natin ang buhay ni Esther, ni Reyna Esther. Habang tahimik lamang siya sa palasyo, walang nangyayari. Pero ngunit, nung magdesisyon si Esther na sundin ang layunin ng Diyos, doon nagsimula ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Nagbago ang puso ng hari, naligtas ang buong lipi ng mga Hudyo, napahiya at napuksa ang kalaban, naitaas ang pangalan ng Diyos. When you step into God's purpose, your purpose is never in vain. Sabi po sa unang Korinto chapter 15 verse 58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So malino po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi masasayang ang mga paglilingkod na ginagawa natin, na ginagawa mo para sa Diyos. Isang napakagandang encouragement po para sa atin na patuloy na gawin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Si Reyna Esther ay hindi lamang isang babae. Nakita siya ng Diyos bilang isang tagapagligtas. Ginamit siya ng Diyos para iligtas ang buong lipi ng Israel. Hindi lamang siya basta inilagay sa palasyo. Inilagay siya roon ng Diyos para sa isang layunin. Nung inaaral ko po ito, actually, first time ko po nabasa ang Esther nung sa BTC. So ito po isa sa aming mga assignment na gumawa po kami ng reflection sa aklat ni Esther. So yun nga po, sa verse na tumatak po sa akin is yung sa Esther 4:14. Yung ikalawang bahagi po nun na, anong malay mo? Baka kanariyan ay para gamitin ng Diyos para sa ganitong pagkakataon. At bahagi ko po yung aking testimony kung paano po kumilos yung Diyos sa aking buhay. Una po akong napunta sa San Ildefonso is June 17, 2013. So first time ko po talagang malaman yung bayan ng San Ildefonso. First time ko pong makatapak sa bayan ng San Ildefonso. Kasi hindi po dapat ako mag-aaral. Kasi hindi po ako pumasa sa BSU, sa Malolos. Gusto ko po talaga mag-aral. Kaya yung tatay ko, kasama po ng tita ko, kasi yung anak niya ay dito po nag-aaral sa Basi. So, nung natutulog ako, medyo late na nga, sabi ng tatay ko, bumangon ka, mag-enroll tayo. So, di ko alam. Di pumunta, sumunod na lang ako kasi gusto ko mag-aral kahit saan. Hindi nakapag-aral ako sa Basi. At noong unang mga taon ko, nung first time ko nga lang, hindi ko sineseryoso yung buhay. Hindi ko sineseryoso yung pag-aaral ko sa Basi. Kasi, gusto ko, after second sem, babalik na ako ng Bustos. Doon ako, magta-transfer ako sa BSU kasi parang ayos yung proseso. Pero hindi po ganoon yung nangyari. So, ako po ay nagpatuloy sa pag-aaral ko sa Basi. So, yung unang taon, nagre-rebelde ko, umiinom ako. Kadalasan, naranasan ko na pong pumasok sa klase ng lasing. Kasi hindi ko naman po talaga sineseryoso yung pag-aaral. Yun po. So, pumasa naman. May ilang incomplete lang ng first year. Second year po, doon ay napunta po ako ako po ay umattend sa isang gawain ng Panginoon, ang CGYR. Kung saan ito po ay anniversary. So, totoo po yung binabanggit ko, narinig niyo po, ang testimony ni Kuya Julius, kaya lang siya puma-attend ng CGYR para sa pagkain. Totoo po yun. Na dahil nga po nagdo-dorm, konti ang bahon para makatipid, pupunta po ako sa gawain ng CGYR.
Sunod-sunod po yun, Monday, asin at ilaw. Tuesday, CJYR. So, parehas may pagkain. Pero una pa ako umaten sa sa CJYR. Dahil sa pagkain. Pero, kalaunan po, natutunan ko na hindi lang pala sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoon. Bakit ko po binahagi po iyon? Kasi nakita ko po yung buhay ko doon nung inaaral ko po yung aklat ni Esther. Kasi si Esther at si Mordecai napunta sa isang dayuhang bansa. At ganyan din ako, parang nakita ko yung sarili ko sa isang lugar na hindi naman ako pamilyar. At natuklasan ko yung dahilan kung bakit pala ako nandito. Kasi iniisip ko noon, naibabahagi ko noon, paano kung hindi ako napunta sa San Ildefonso? Baka hindi niyo ako kasama. Etong poging mukhang to, di niyo makikita. Di ba? Kaya at higit sa lahat, kung hindi ako napunta sa San Ildefonso, baka wala pa akong buhay na walang hanggan. At iyon po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon, na yung plano niya, yung nasunod sa buhay ko. Kasi, ang plano ng Diyos, mapunta ako sa San Ildefonso, makapunta ako, makarinig ako ng salita ng Panginoon sa CGYR, at gamitin ng Diyos sa kanyang iglesia dito sa San Ildefonso Christian Church. Kasi inisip ko, sino ba ako? Ano bang kakayanan ko para humarap sa inyo? Madalas nga, utal-utal ako pag nagsasalita sa devotion, sa preaching. Pero, pag ikaw ay sumunod sa Diyos, ang Diyos ang kikilos para maisakatuparan, maging matagumpay at maitaas ang Diyos sa buhay mo. Di ko lubos maisip na simula nung natin ako, maging song leader ako. Wala ako sa tonong kumanta. Maging MC ako. Pautal-utal nga ako, mahiyain pa ako. Totoo po yun, mahiyain po ako. Tapos, eventually, kasama po ako sa tinatap para maging magdesisyon dito sa ating iglesia. Kasi yun po, nag-training para maging leader. Tapos ngayon po, itinalaga ng Diyos bilang matanda na kanyang iglesia. So, unti-unti po, nakikita ko yung layunin ng Diyos sa aking buhay kung bakit ako napunta sa San Ildefonso. Kung bakit ako dito nakapag-aral. Ito pala, para maging kagamit-gamit ako sa kanyang gawain dito sa San Ildefonso Christian Church. At gayon din po sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaari, sa ngayon, medyo malabo pa kung ano po yung dahilan kung bakit tayo naririto. Pero kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon, lilinaw at lilinaw yung kanyang layunin para sa atin. Anong sitwasyon ang tinatawag ka ng Diyos na harapin mo ng may tapang? Para kanino ka tinatawag ng Diyos upang tulungan o kausapin o ipagtanggol? Handa ka bang sabihin, Panginoon, gamitin mo ako para sa panahong tulad nito? Handa po ba tayo? Kasi napakaganda po ng plano ng Diyos sa bawat sumampalataya sa Kanya. At habang tayo po ay naririto pa sa lupa, habang hinihintay po natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, meron siyang nais ipagawa sa bawat isa sa atin. May dahilan kung bakit ka nakaupo ngayon sa upuang iyan at narinig mo ang mensaheng ito. May dahilan kung bakit ka pumapasok sa trabaho. May dahilan kung bakit ka ngayon nakakapag-aral. At may dahilan din kung bakit ngayon ay wala kang trabaho at ikaw ay nasa bahay lamang. May dahilan ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Maaaring hindi natin
gusto yung nangyayari sa atin ngayon. May mga pagsubok tayong kinaharap, malungkot, masaya, at iba-iba pang sitwasyon na ating dinadana sa kasalukuyang panahon. Pero bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Diyos, ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa atin. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, inilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Hindi po, kung ano man ang posisyon o kung nasan lugar ka man ngayon sa kasalukuyang panahon, ito yung tamang lugar, posisyon na maaari kang gamitin ng Diyos para sa isang dakilang layunin. Wala man tayo sa palasyo katulad ni Reyna Esther, pero tayo ay nasa kanya-kanyang lugar para magliwanag, maipakita si Kristo sa ating mga buhay. At patuloy po natin na i-uncover ang ating tunay na purpose bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa Panginoon. Papuri po sa ating Panginoon at sa Kanya. Muli, kay Kristo lamang ang tingin. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong mga salita ay muli kaming pinaalalahanan na ang aming mga buhay ay may layunin. Isang dakila at banal na layunin na kayo po ang naghanda sa aming katulad po kung paano nyo ginamit, kung paano kayo kumilos sa buhay ni Reyna Esther. Na bagamat man ay sa buong aklat ng Esther ay hindi po kayo nabanggit, O Diyos, ngunit kitang-kita po namin kung paano kayo kumilos sa buhay ng inyong mga lingkod, sa buhay ni Mordecai at sa buhay ni Esther. Salamat, Panginoon, dahil nalalaman din po namin na sa mga pagkakataon na tila ay nagiging malabo ang aming pananaw, ay kayo yung kumikilos, kayo yung nagpapaalala, na kayo ang Diyos na kasama namin, na siyang tutulong sa amin upang kami ay magiging kagamit-gamit at maisakatuparan ang aming layunin na siyang inihanda nyo para po sa amin. Salamat po, Panginoon, at dalangin po namin na kayo ang siyang patuloy na maghari, manguna sa aming puso at isipan. Patuloy namin na baunin ang pagpapala ng inyong mga salita. Muli, Panginoon, salamat po. Pinupuri, pinapasalamatan namin kayo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po magandang umaga po sa bawat isa.